Alleluia, 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 Alleluia. Mga tapat na apostol ay nagpupuri sa poon sa langit habang panahon. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, umalis si Jesus at sa kanyang paglakad, nakita niya ang isang taong ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay na ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan, at sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit sumasalo sa mga publikano at mga makasalanan ang inyong guro?" Narinig ito ni Jesus at siyang sumagot, "Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na ang lahat. Good evening po. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang kapistahan ni Saint Matthew, Gospel Writer. Kolektor siya ng customs sa Capernaum para kay Herod Antipas. Naalala nyo si Herod Antipas, siya yung hari na nagpapugot ng ulo kay Juan Bautista dahil sa isang dance number. So, si Mateo bilang isang publikano ay kinasusuklaman ng mga Pariseo. Tinawag ni Jesus na sumunod sa kanya. Tumayo naman siya agad, iniwan ang lahat at sumunod sa kanya. Sa kanyang bahay ay nagpahanda siya ng kainan para sa tumawag sa kanya, kung saan imbitado rin ang tulad nating mga makasalanan. Hindi ito nagustuhan ng mga Pariseo. Dito na nagsalita ang mahal na pong Jesus Nazareno na naparito siya hindi para sa matuwid, kundi para sa mga makasalanan. Mula noon ay sumunod na nga siya sa kanya, sa kanyang passion, sa Galilea, at maging sa resurrection. Naroon din siya sa ascension, at gaya ng iba, sa upper room. Nag-evangelize siya sa timog ng Caspian Sea, sa ilang bahagi ng Persia, at sa mga kaharian ng Parthians, Macedonia, at Syria. Sa atin, September 21 ang kapistahan niya. Sa Greek Church naman ay November 16. Kumakatawan sa kanya ang simbolong tao na may pakpak
at may dalang ballpen o kung anumang panulat bilang emblem sa kanyang pag-akda sa Ebanghelyo. Sa mga pagbasa po natin ngayon, napakinggan natin ang importansya ng pamumuhay bilang mga Kristiyano. Sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, hinihimok niya sila sa pamumuhay na karapat-dapat sa tawag na tinanggap nila. Naglatag siya ng mga katangiang tinataglay ng pagiging dapat na ito. Kabilang narito ang pagpapakumbaba, kahinahunan, at pasensyang bungan ng pagmamahalan at pagsusumikap na magtaguyod ng pagkakaisa at kapayapaan. Mahirap-hirap mang gawin ito. Sinasabi ni St. Paul na posible naman ito sa tulong ng grasya ng Espiritu Santo. Nakikita man natin ang ating sarili sa mga taga-Korinto, sa mga tax collectors, o sa mga Pariseyo. Pare-pareho po tayong nangangailangang maunawaan ang sinasabi ng mahal na poong Jesus Nazareno na habag ang ibig niya at hindi hain. Sa madaling sabi, hindi po iyon ang ipinunta niya sa bahay ni Mateo. Ang pagdalo po niya ay isang matibay na kapahayagan ng kanyang preferential option for the poor. At sa case po ng mga tax collectors, preferential option for the spiritually poor. Tama po si Apostol Pablo, minamahal kong mga kapatid. Lahat ng ito ay hindi imposible. Sa ganang atin, na isa sa katuparan po natin ang paghahangad na ito ng mahal na poong Jesus Nazareno sa pamamagitan ng pag-aalay nito sa kapwa. At marahil ay maging sa sarili. Ano ho ba ang iaalay sa kapwa o sa sarili? Kahabagan ang sarili. By not being so hard on ourselves, sa pagiging rigid, gaya ng mga Pariseyo. Kahabagan ang kapwa, kahit hindi sila mukhang kaawa-awa, sa physical level, gaya ng mga tax collectors. Kahabagan ang mga kapatid na nagnanais ng ganap na pagpapakatao. Tulungan nawa tayo ng Espiritong Banal na maging daluyan ng kanyang awa, habag at pag-ibig.